So hello guys, no, stock reveal tayo, October 6. So ito yung ating mga re-reviewin, si PCI, SCC, Converge, AP, Wilcon, Monde, All HE, Globe, MWC, PCOR, RRHI, Shell PH at CEMP. So yun, silipin natin yung ating numbers sa ating index ngayon, no. So si PCI, nag-close tayo sa 7,057.45 level or 76.31 points or nag-gain tayo ng 1.09%. So ating value turnover 9.5 billion plus close trade, so 10 billion. So ngayon lang mga ating advances, so 113, yung ating declines 89. So lahat ng sector nag-green ngayon, no. Halos medyo manalaki, no. Bukod lang kay holdings. So the rest is 1% and 2%. So ang pinaka nag-gain natin ay si property, bumabawi ngayon na 2.36%. So yan. Silipin naman natin yung ating net foreign buying or selling kay PCI. Ayun. Nabentahan na naman tayo yung mayroong net foreign selling na negative 356 million. So hindi ganun kalaki tulad nung Tuesday, 700 million. So ang kagandahan, kahit na tayo nagkaroon ng net foreign selling and medyo tinetest ulit natin ngayon yung 7,000 levels natin. Ayan, PSEI. Oops. Ayan. Yan, so saktong-sakto dun sa drawing natin. Ayun, no? Nauntog siya dito. Ayun, no? Nauntog siya. So medyo may resistance pa rin sa 7,000 level natin, no? So nag-breakout tayo dito sa ating 6.9 area, ayun, no? Halos ilang araw tayong bumabot sa 6.9 area bago rin itest yung 7,000 level. So nag-breakout dun sa ating blue line na trend line, breakout. Pero hindi pa tayo nakaka-break dun sa ating 7,000 dahil nag-resist ngayon. Tsaka yung ating pinaka-previous high, which is 7.4 area. So silipin natin yung ibang indicators. So yung MACD nakahanda ng nag-crossover, ibig sabihin baka nagkakaroon na siya ng momentum paakyat dahil yung ating index is nagkaroon ng long ring ngayon. Then sa ating RSI, ayun, nag-breakout dito. Ating binabantayan dito, nag-break na siya. So sa RSI, ang next i-test natin ito, tsaka ito. Basta sa index natin, bukas Thursday, kasi yung ating indicators, yung MACD natin paakyat, din yung ating RSI paakyat, din yung ating mga EMA support. So maraming support. So possible na pwedeng i-fill yung week bukas. Tapos possible gumawa na naman tayo ng bagong high. Sana hindi ganun kabilis tulad dito. Saka ito kasi ang nangyari dito, sobrang bilis. After natin mag-reverse from downtrend, halos 6% din yung gain dito nung nakaraan, sobrang bilis. Sana ang gawin lang ng index natin ay yung dahan-dahang pag-akyat ng like to 1% lang, kahit ganyang candle lang yung gawin natin. Kasi mamaya baka ang gawin na naman ng index natin is i-pump tayo tapos i-dump ulit. So parang lang din, no? Pero ang makikita natin kasi is October na, no? Ito kasi binomba tayo ng October 19 dito. So after nun, halos 21% gain din tayo. Kung gagayahin niya, simula ngayong October yung ating run hanggang December siguro. Siguro hanggang 21% din siguro dapat yung sukatin natin. Kung sasakto siya sa 8,000 level. So medyo kung ganyan, kung nag-gain tayo simula ng October hanggang December ng halos
22%. Baka ganun din siguro yung target ngayon. Dahil, ay no, kung gagayahin natin, good. Dahil halos 20% din. Tapos ang target din ng ating mga analyst ay 8,000 levels. So, hindi natin sure kung hanggang saan tayo mag-abot ngayong October, kung 8,000 ba or mas mataas pa. Kasi marami tayo resistance eh. So, bago tayo mag 8,000, kailangan muna nating i-beat yung ating yung recent highs natin dito, yung 7.3 to 7.4 area dito. So, NCPCI, no? So, medyo kumukonti na rin yung ating kaso sa COVID. So, good thing din yun. So, ating first stock, si SCC. So, mabilisan lang to dahil na-review din natin si SCC ng ilang araw, no? So, si SCC, so hindi pa siya pagod, pero nag-iiwan ng week. So, may mga sense of take profit na kay SCC. So, yung sa TikTok, wala pa tayong support. So, ang inaantay, so, wala pa siyang ganung nabibid at na support sa TikTok. So, possible, check natin yung ibang, niya. So, MACD malakas pa rin. Dahil tayo ng green candle. Then, sa ating RSI, so, yung ating overshoot ng, dahil medyo na-sustain niya ngayon yung niya, hindi siya bumaba. Kasi bumaba eh. Ito rin, no? So, nagkaroon siya ng sustain. So, possible, baka kung magkaroon pa siya ng extension ng run niya dito sa pinaka overshoot level ng kanyang RSI, mga previous na highs niya. Ayan. So, kung may lakas pa si SCC, kasi kung ito yung test, sobrang taas na siguro, no? Hanap tayo ng medyo malapit. Kung may lakas pa si SCC, siguro hanggang dyan. Baka ang gawin lang nito is i-fill yung week. Ito, baka i-fill lang to. Ayan. Kung mag-extend pa yung kanyang RSI. So, yan si SCC, no? So, si Converge yung ating na drawing na target sa kanya. So, parang ang bilis umakyat din ni Converge, no? So, lumalayo talaga sa trend line, pati doon sa kanyang EMA 9. So, ang ating support, ito pa rin yung EMA 9 at 13, ayun, no? Tapos, ating target, medyo, from here, sige, from current price, tapos dun sa target natin na 50 pesos. So, ayan, kung hindi niya susundin yung kanyang DNA na yung trendline muna siya consolidate, then aakyat. Kung i-hit ba agad niya, so check natin yung ibang indicators kasi sobrang taas na rin na i-converge. So, yung MACD niya sobrang taas na rin. Malakas pa rin yung momentum, pati yung kanyang sa RSI niya kasi parang all-time high. Tama, all-time high. So, hindi pa natin alam kung saan yung pinaka overshoot level talaga ni Converge. Kasi ngayon RSI 90 na tayo, no? Ano ba pinaka-max sa RSI? Alam ko 100 ang pinaka-max sa RSI eh. So, tingnan natin kung magkakaroon siya ng dahil tayo nagkaroon ng week. May onting weakness, may take profit siguro, yung mga short term. Pero, malapit na rin yung natin no? Ating target na 50 pesos dahil yung kanyang market cap ay 331 billion. So, medyo malapit na yung 360 billion ni TEL. Kasi si Globe medyo malaki, 400 billion. So, possible hanggang ang market cap nahabulin niya kay TEL, 360 billion. Ayan. So, yung target natin 50, support, itong EMA 9. So, ang possible na gawin niya, pwedeng isa pang overshoot or consolidation sa highs. Ayan si Converge natin. Parang recap lang yung ginawa natin ngayon, no? Parang recap lang din. So, si AP, si Aboitiz. Ayan, si Aboitiz, ang ginawa naman niya, down trend pa rin.
Tapos ang kanyang support, itong upper box level natin, hindi na siya bumaba sa ating EMA 50. So ang target pa rin natin ay yung ito. Basta makagawa si Aboitiz Power ng base na medyo base area tulad nito, doon tayo makapag-conclude na medyo matibay. Ito kasi pwedeng fake out tulad nito akala mo kasi reversal na to pala binuhusan din. So kay AP wala pa tayong support na basta ang pinakamatibay pa lang ito, yung area na yan, ito yan pa rin yung pinakamatibay na area. So observe muna natin kay AP kung anong gagawin nito, dahil yung kanang MACD pababa pa din, dahil yung MACD is medyo mabagal na mag-react. Then yung ating RSI nasa downtrend channel pa rin, pero medyo tumaas yung kanyang yung linya ng RSI. So ayan, basta kay AP hintay muna tayo makapag-establish ng magandang support tulad nito. Ito kasi anong nangyari dito, kaya siya sell on news. Tapos ito akala mo parang fake out kasi ito So kung ganyan, kung nahihirapan tayo, check natin sa sa Heiken Ashi na kasi Heiken Ashi isa sa mga tools kung para makapag-identify ng trend. So dito kasi ang candle niya is parang indecisive, tapos breakdown. So wala pa tayong pinaka kay AP. So kung abang-abang muna tayo ng base kay AP, kung mag-hold ba dito sa area na yan or bababa pa siya dito sa EMA 50 natin. So yan si ating AP. So si Wilcon, may good news tayo. Di ba si FGen nga nagkaroon ng tender offer? Tapos kanina may naglabas sa Investogram na picture na si Wilcon daw yung papalit kay FGen sa ating index. So ang effective date nito is October 11. So yung funds daw is October 8 magre-rebalance. So sa base naman sa chart ni Wilcon, after ng healthy correction, ito nag-correct, tapos ang sumalo sa kanya ay yung EMA 50. EMA 50 sumalo, tapos nag-reverse. Tapos may good news pa dito. So kahit tayo may net foreign selling na 70 million, for sure siguro baka babalitin bukas yung mga yan, kasi good news yung pagiging blue chip ni Wilcon. So si Wilcon pala yung dark horse, hindi pala si si NPF. So yan, yung ating MACD nag-reverse dahil nagkaroon tayo ng breakout. Yung ating MACD is nagkaroon ng crossover. Pati ito, ibig sabihin baka magkaroon po ito ng ilang araw na momentum pa. Parang correction lang ginawa niya dito correction lang, tapos momentum ulit. Then yung ating RSI, ayun, dahil tayo nag-reversal na, ito yung bounce area ayun nag-bounce siya dito. So abang tayo dito sa kanyang RSI levels na overbought dyan. Kung dyan pa mauuntog dahil siya ay naging blue chip, kung magiging maganda yung galaw nito, kasi yung ASIN tsaka yung Converge after mapasok sa index, halos overbought area naglalaro yung kanilang RSI. So possible i-break agad to, kasi iikot yung pondo sa kay Wilcon. So possible itas itong mga higher RSI levels natin, So sa ating resistance, yung kanyang ngayon, pinaka-high ngayon na nagkaroon ng week 32 area. So yung kanyang support based sa kanyang candle sa pinakamalalim na yung EMA 50, kasi medyo malalim yung EMA 50 niya medyo malayo, pero ang sinusundan niya yung kanyang previous DNAs ay EMA 9 13 tsaka 20. Ito
Ito rin, EMA 13 nag-bounce. Ito, EMA 13 din nag-bounce. Ito rin, malapit din sa EMA 13. So ngayon nagpaparabolic. Siguro bukas baka mag-gap up to no? I-feel yung week. So sa ano kasi, all time high lagi itong si Wilco, no? Wala pang resistance. So sa current market cap niya 128, tapos naging blue chip pa siya. Siguro baka magkaroon tayo ng ano, no? Ng another big run dahil sa pagiging blue chip niya. So let's see in this week, tsaka sa October 8 kung maglilipatan ba yung mga foreign funds kay Wilcon. So yan. So ating next stock si Monde. So si Monde mabilisan lang to kasi ang ginagawa lang niya ting resistance, no? Tapos gumagawa siya ng base dito. Bali ang sinusundan lang niya ay yung kanyang EMA 20 tsaka 13 at 9. So dun siya naglalaro, no? So ang current pa rin, highs pa rin yung 20 peso. Siguro gumagawa pa to ng base tulad nito bago ulit siya magkaroon ng big run. So abang-abang lang tayo dito sa trend line na to kung diyan magbe-breakout pataas or kung magko-concept pa to ng ilang araw. Then sa ating MACD, so wala pong dahil konso yung ating candles, so wala pang momentum paakyat. Sa RSI naman natin ganun din, medyo small consolidation area yung ating ating RSI. So in si Monde, no, siguro kung best area for accumulation kung hini magiging base niya, diyan yung best area for accumulation tulad nito. Ito kasi kaya itong bumaba dahil yung lock up shares is lumabas na, then ayun nag-reverse agad. So yung kung pwedeng ito yung accumulation area, then ang target is 21 pesos. So ayan si Monde natin. Ating next stock si All HE. Si All HE kanina sa Investam, may nabasa tayong balita dun sa Alibaba na parang magkakaroon ng data center sa Pilipinas. Tapos ang sinabi ng ating ka-trader is si All HE daw yung parang magiging gagamitin na facility. So parang speculative pa rin, no? Kasi wala pang disclosure tungkol doon So kay All HE, ang ginagawa naman nito, so ang ating mga target sa kanya, yung kanyang mga all-time high, ito, tatlong level na yan, 6.24 hanggang yung ating pinaka-high is 7.24 pesos. So yan, ayan yung ating mga possible upside. So ang ginagawa naman ni All HE is after niyang gumawa ng ilang araw na run, tapos siya healthy pullback, tapos ang main support is yung EMA 50. Nagkakaroon ng test sa EMA 50, ito rin, doon lang sa EMA 50, then ayun ulit nagparabol, nag-trade siya above EMA 9, 13 at 20. So ito, ang tinas naman ngayon is EMA 20, isa, dalawa. So yun, basta kayo ang perfect entry kay All HE is EMA 50 kung dun yung candle or sa EMA 20 natin. Ayun. Tapos yung ating MACD, so medyo nagkakaroon siya ng ayun, nag-crossover. Parang hindi mo pa malaman kung anong trend yung pupuntahan ni All HE dahil para magulo pa yung kanyang trend. Ang bilis ng pag-crossover niya, tapos bumaba, tapos umakyat ulit ngayon. So siguro kailangan natin ma-break itong previous high niya para magkaroon tayo ng uptrend channel. Ayun, sa ating RSI naman so yung abangan natin sa RSI, itong overbought level kung dyan nauntog, dahil ilang beses nauntog dyan, ayun. So ang pinaka overshoot niya, ito
RSI 82. So siguro kung totoo yung ating chismis na yung tungkol kay Alibaba na si All-H yung magiging parang gagamitin na facilities dun sa data center, possible baka magkaroon pa tayo ng another run up. Syempre speculation, so wala pang official disclosure kung totoo yung balita na yun. So yun si All-H, no, laging best entry kay All-H kung malapit sa MA50 ay ng Best Buy, pero ang pinakamalapit is yung EMA 20 natin, 13, tsaka at EMA 9. So yan si All-H natin. Ito si Globe kahapon na natin breakout. So sabi natin baka i-test din yung kanyang previous high, which is ginawa din niya, din lumabas sa box, so breakout. So perfect to for breakout traders, yung mga nakabili dito sa candle na to, pati yung nakasalo nung nasa EMA 20 pa to no, EMA 20. So yan no. So yung ating target kay Globe, yung sinasabi ng broker, so medyo malapit na. So yan no, halos 18%, pero kung ang target, ang mismong upside na lang ay 8% kay Globe. Ito nga yung yung sabi na broker na ang target nila is 3.7, so malapit na ma-hit. Ayan. So kung nakabili kayo dito, kung masaya na kayo sa 18%, hindi kung okay na kayo makapag-sell dito. So ayan. So yung ating MACD, ayun, magka-crossover pa lang, halos dumikit na ata to. Ayun ayan, so good thing kasi magkakaroon ulit siya ng momentum, dahil kapag bumababad siya is ilang araw din may momentum tulad nito kasi all time high tong kanyang candle ngayon all time high. So kung base natin sa kung pataas yung momentum, kasi ito magpataas, ito pataas din, tapos yung ating RSI pataas din, well possible din baka magkaroon pa tayo ng isa pang run bukas, dahil baka i-test natin yung ating overbought levels. Ito basta ayun si Globe no, basta yung perfect entry EMA 20 ito, or kapag nakapag-drawing kayo ng Darabas box bago to i-hit, dapat naka-entry na kayo dito para mas ma-maximize nyo yung gain. So ayan, so up tayo ngayon kay Globe ng 9%, no? Parang galawang galawang basura stocks, no? So yun si Globe natin. Ang ating next stock kahapon din na review natin to kahapon, si MWC. Si MWC may news, nagkaroon ng price hike sa tubig. So yung kahapon yung gas, mga petrolyo nagkaroon ng hike din, price hike. Tas ngayon tubig naman. So, siguro malapit na siguro yun, kasi fourth quarter na, kasi syempre mas mataas yung demand ng mga natin, tubig pati kuryente tsaka gas, dahil dahil sa pag-reopening ng economy. So yun si MWC natin, saktong-sakto, ayun yung ating drawing kahapon, doon siya nauntog, doon sa linya na yun, saktong-sakto. Ayan. Tapos malayo yung ating EMA. Ito yung support natin, EMA 9 at 13. So ang pinaka malalim na support na natin ay yung EMA 100. Oo, pinaka malalim na to So aabang lang tayo kay MWC, MWC kung gusto niyo pang umenter, dapat hahanap kayo ng gantong correction. Tsaka yung ganto. Tsaka sa base sa ating indicators, ayan, sa ating MACD, malakas yung momentum, no? Then yung ating RSI levels, so yung nabit na yung kanyang previous na pinakamataas. So currently ngayon, ang pinakamataas na hit ay RSI 88, no? Tapos malaki yung kanyang value turnover, 100 million din. Ayun yung pinakamataas niya. So yung ating target kay MWC, kung may
kung may gas pa to bukas, kung may ano pa, kung may gas pa to, kung hindi pa siya take profit. Ito na yung ating next na drawing. So parabolic ng galaw niya, no? So yun, so halos din pala nung pandemic, bumaba din pala itong si MWC, no? Kasi kung mag-overshoot pa, kung magkakaroon tayo ng extension sa RSI, so kung mag-overshoot pa yan, siguro hanggang RSI 90 plus siguro kaya nito. Kung kasi kung naman siya, concessionaire, tsaka may project sa Pangasinan na 8 billion, tapos may hike may price hike sa tubig. Syempre mas malakas yung demand, no? So possible baka mag-overshoot pa ito bukas hanggang dito siguro, no? So ang pinakamataas natin kung mag-overshoot siya hanggang dito. Kasi kapag nandito siguro RSI 90 plus, baka overheat na yung RSI, siguro consult highs to, kaya gumawa siya ng ganitong correction. Siguro baka gumawa ulit ng high, then another correction, no? So ayun si MWC natin. Kung para sa akin, kung i-enter talaga ako, syempre sa correction, hindi ako siguro i-enter sa ganito. Kasi kung mag-enter ako dito, hindi ko na ma-maximize yung gains. Kasi kung dyan tayo, halos 4%, pero kung ito kasi malabo na ito kung agad-agad na i-break tong 13%. Basta ako kay NWC, correction muna. Kung para sa akin lang, syempre bahala pa rin kayo sa strategy nyo kung paano kayo papasok kay MWC. So yan, ang ating next stock, si Picor. Si Picor naman, ayan si Picor. Nangyari na yung ating technical, yung sinasabi natin kahapon na possible mauntog siya dun sa kanyang downtrend channel, which is nangyari nga. Ayun, ito, pinaka high, nauntog na dyan. Tapos ngayon, dun sa downtrend niya, nauntog din siya. Tapos ngayon, nauntog na naman din siya. Dahil siguro sa kanyang indicators na RSI, overshoot na rin to hindi pa rin siya na possible magkaroon siya ng extension, pero based dun sa candle pattern, nauntog siya dun sa kanyang downtrend. So ang possible play nito, baka gayahin niya to. Sa RSI natin, baka magkaroon siya ng extension dito, pero baka gawin lang na sa mismong candlestick pattern at baka conso at highs lang siguro, baka gayahin na to. Nag-conso at highs ng ilang araw, din balik ulit dun sa base, no? Balik base ulit. Yung kanyang MACD may momentum dahil medyo mabagal yung reaction ng ating MACD. So ang best natin is yung RSI. So medyo yumuko dahil tayo nagkaroon ng red candle, no? Basta yun si Picor, nauntog siya sa kanyang downtrend. Tapos yung ating technical sa kanya, conso at highs din, balik base. So yan, ayun si Picor natin. So ang ating next stock, si RRHI. So si RRHI, medyo naka-recover na ba siya sa downtrend niya? Check natin sa longer time frame, downtrend siya, no? Ngayon yung company is merong share buyback, ibig sabihin naniniwala sila na hindi lang yun yung halaga ng company nila, no? So kaya may share buyback tayo. So ilang araw na share buyback na to. So si RRHI, nagkaroon siya ng bottom dito sa 48.39 peso area, tapos tines ulit ng dalawang beses. Ito hindi hindi pumatong sa 48. Ito tines, tapos check na natin yung share buyback nito kung ilang araw. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So puro pala share buyback tong si RRHI. So yung company nga is naniniwala sila na hindi lang 48 point something yung value nito, kaya sila nag-share buyback dito, no?
So medyo na-break dun sa ating downtrend channel. Tapos yung ating next target, yung kanyang mga previous resistance, itong area na to, yung ating next resistance natin. So ang pinakamataas na ay ito, dahil maraming beses na hit. Ayun ayun yung ating pinakamataas sa target. Tapos yung kanyang MACD naman, ayun, medyo may momentum dahil tayo sunod ng green candles. Tapos yung ating RSI overshoot na rin dahil ang taas na nito, 80. So tingnan natin yung kanyang previous RSIs. So ayan, so gumawa siya ngayon ng all-time high sa kanyang kanyang RSI. Ayan, so possible lang gawin nito kung continuous pa rin yung buyback na ito. Siguro hanggang Friday baka i-test tong level na to Ayan. Kasi kung iti-test yan, possible yung RSI natin mag-overshoot sa RSI 90 plus hanggang 92 level. Siguro yung pwedeng i-overshoot nito bago ulit magpahinga. So yun ayun si RRHI natin, ating next stock si Shell PH. Ito, kung si Picor natin, si Petron PH, kung nagkakaroon siya ng untog sa downtrend, ito naman umakyat ngayon, halos steady na siya umaakyat, dahil downtrend din ata ito ayun, parang ginawa lang nito is malaki yung trading channel niya ito yung pinaka bottom ng trading channel, tsaka ito yung pinaka top ng trading channel niya. Tapos ayun, nag breakdown, tapos nag reverse. So ang pinaka support natin ito, EMA 50 tsaka 100. Ayun, ito yung support natin Tapos ngayon may week, siguro baka kasi ang laki ng dito trading channel dito tsaka dito. Possible gawin nito, baka check natin ibang indicators. Yung ating MACD, ayan, may momentum. So from negative histogram, so from positive, which is good, so may baka magkaroon pa to ng momentum pa kung optimism sa presyo ng gas yung mga ating investor, yung kanyang RSI overbought na rin 75, pero hindi tulad nung kay Picor, medyo overshoot na. Ayan, so may extension tayo hanggang RSI 87. Check natin yung previous na pinakamataas, ito rin, ito 84. So ayan, based naman sa candles na ito, kung kasi na-break na yung EMA 200 niya kung masusustain to, baka gawin din niya tong ginawa na dito, na baka i-test ulit tong high, tapos gumawa ng channel dito ulit Ayan, possible. Syempre ang pinakamalapit na ito muna kailangan niyang i-test, tapos gumawa ng consolidation at highs tulad nito. Pero ito kasi nangyayari, nagbe-breakdown tapos may sumasalo, tapos reverse, conso red to red, then breakdown. So siguro ayun nga, pwedeng gawin nito is gumawa ulit ng high, possible i-test to conso, tapos baba. Dapat hindi mabutas yung trend line natin na blue line, para medyo maganda yung takbuhan nito. Kasi kapag nabutas to, pag nabutas ulit, downtrend pa rin to, parang fake out lang yung nangyari dito. Check natin sa Heiken Ashi kung ating trend. So yan, kaka-breakout lang niya, So yun si Shell PH, possible test dito ulit sa pinaka-high niya, tsaka dito. So yan, ating last stock, si EMP. So si EMP, parang wala pa rin binabago to, conso at highs pa rin, kasi waiting pa rin
kung waitin pa rin talaga yung mga ating mga traders at investor sa magiging result, pati yung mga yung updates dun sa documents ni EMP para dun sa Singapore listing niya. So yun, KEMP yun pa rin at yung all time high natin KEMP. All time high ay yung target natin. Tapos yung kanyang MACD pa-reverse na. So may nagkakaroon na siya ng dahan-dahang pagkina sa selling niya. Ayun, no? Dahil yung MACD medyo mabagal yung reaction niyan eh. So yung ating RSI, ayun, may nakikita tayong trend line sa ating RSI. Ayun, sakto. So sa kanyang RSI, ang kanyang unang kailangang i-test itong area na to. Tsaka ito, sunod-sunod eh, ito. Kasi kung possible na yung ngayong week lumabas or next week lumabas, baka overshoot level tayo mag-antay. Kung malabas next week yung yung kanyang listing sa Singapore. Pero kung hindi, baka dumikit lang tayo dun sa EMA 9 at 13, which is the best area to accumulate. Dahil di na siya nahuhuro dito sa ano na yan, no? Ito, EMA 13 nag-bounce, tapos dumidikit lang siya sa EMA 9 at 13 natin, ayun, no? Yun yung best area to accumulate kay EMP. So yun, EMP waiting game pa rin tayo sa kanyang SG listing. So yun guys, no, tapos din tayo. Salamat ulit sa pakikinig at panonood, no? So always manage our risk, trade your plan your trade. Bago pumasok, laging gumawa ng plano, like risk management. Kung pati yung ating cut loss level, dapat laging may cut loss level. So lagi nating i-identify yung ating sarili kung ano bang klaseng trader tayo, kung tayo ba short term, medium term, long term investor or trader, para yung ating plano is umakma dun sa ating strategy. Ayun. So yun guys, salamat ulit. Ingat kayo.